Sa pagkakataong ito, makakasama natin live via Zoom si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Magandang hapon po, Attorney Cayosa. Good afternoon, Nina and Jeff, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay. Attorney, ano po kayang argumento ang aasahan natin ngayon mula sa depensa? Hindi lang naman argumento ang ilalabas nila ngayon. It is their turn to lay out the outline ng kanilang mga sasabihin, mga ebidensya nila at yung argumento nila pangkontra dun sa mga argumento at ebidensya naman ng prosecution. So these are the three main things that they have to cover. Based on yung mga nakita na nating mga pangunahing mga salita nila noon at paglalatag, siyempre, kinakailangang sagutin nila yung mga well-documented na public statements at ginagawa at sinasabi ng dating Pangulo noon that would show na siya ay ine-encourage niya at ina-assure niya yung kapulisan at yung iba pa na yung mga drug suspect na yan, mabutit patayin na lang sila. Pag naglaban sila, akong bahala sa inyo. Pagkasuhan kayo, akong bahala sa inyo. May reward kayo, mag-promote pa kayo. And then of course, another thing that they have to explain, kasi hindi naman na nila dinideny mga ito kasi well documented. Yung sobrang daming pinagpapatay na lang na drug suspect na hindi na dumaan sa due process. Ibig sabihin, pag suspect ka na drug pusher or drug user or drug dealer, nababaril ka na lang. Hindi ka na hinuhuli, hindi ka na iniimbestigahan, hindi na dumadaan sa piskalya, hindi na nagsasampa ng kaso para magkaroon ka ng pagkakataong depensa ng sarili ninyo. So, these are facts na nandyan na, hindi na pwedeng ma-erase, na hindi naman dinideny ng depensa. So this, they have to explain. No? Yung mga so far na nakikita natin, yung sinasabi nila na yan hyperbole lang, pag ano lang yan, exaggeration lang yan, they are political statements. Ang problema kasi, at joke lang daw. Pero marami kasing mga nakuhang mga footages na seryoso ang presidente. And more importantly than that, kung joke lang ito, bakit sinundan? Diba? Ano ang prueba na mukhang nasundan yan sa napakadaming mga bangkay ng mga suspected drug pushers. At ang medyo mahirap nilang hindi ito yung mga sporadic or ito yung mga kanya-kanyang patayan sa isang lugar. Kasi nangyayari sa buong Pilipinas And it is followed by mga pronouncements at meron pang Oplan double barrel. So these are official PNP documents. So that they have to explain them away para mapaniwala ang korte na walang plano, walang koordinasyon, at hindi ito widespread and systemic. Yung kasi yung widespread and systemic, yung widespread hindi nila may pagkakaila. It happened all over the country. Yung systemic, yun ang pwede nilang ipalusot siguro. So we don't know how they will do that. It is very difficult for them to deny. Yun nga, attorney, di ba? I mean, yun hindi nila sinabi, hindi nila ginawa kasi nga nandun na yung yung mismong soundbite ng dating Pangulo. Pero ang yun nga sinasabi, exaggeration. Pero yun nga partner and attorney, paano yan? Bilang Pangulo, ikaw yung nagsalita Di ba ang sinasabi nga, hindi ba parang order na rin ang dating noon ng mga ganong klaseng statements? Yes, and if you look at the nature of crimes against humanity, hindi naman kinakailangan na lahat ng nasasangkot o nahabla, may direct order. Kasi even your inaction, if your failure to do your job would have encouraged and enabled the perpetrators to continue doing the systematic and widespread killing. Halimbawa, yung hindi pag-imbestiga ng PNP, hindi pagre-record ng ebidensya, wala silang mga
mga files o mga na nakita na ng sumunod na Department of Justice Secretary, kailangan explain nila ito. Kasi kung hindi nila ma-explain, ngayon nga, ang sinasabi ngayon ng pre-trial chamber, they are considered, as far as ICC is concerned, as co-perpetrators. So, we have to understand na yung crimes against humanity is not exactly the same as our local crimes revised penal code na murder or homicide. It is the widespread systematic killing against a civilian populace yung ang key element niya dyan. Basta ma-establish nila yung relationship between yung ginagawa, sinasabi mo o hindi mo sinasabi, at ang relasyon niya dun sa malawakang pagpatay, crimes against humanity yan. They don't have to prove each and every individual killing. So it's the system, it's the relation, the nexus ang tinatawag nila, yung cause and effect between yung ginagawa mo, hindi mo ginawa, at yung nangyayari sa baba. Okay. At sa punto pong ito, may bigat pa ba ang pahayag na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso ng dating Pangulo? Well, intindihin natin, kaya nila paulit-ulit yan, kasi nga, yan yung unang depensa nila. Yung lack of jurisdiction. But that has been ruled by the ICC matagal-tagal na, di ba? Nung nag-issue ng warrant of arrest, kumbinsido sila na meron silang jurisdiction. At nung tinuloy sa confirmation of charges, kumbinsido sila, di ba? That is now under appeal. But the fact na tuloy-tuloy na ngayon yung proseso should be an indication kung gaano katibay ang paniniwala ng ICC na they have jurisdiction. They have actual physical control of the accused. At kung titignan naman natin yung basehan ng kanilang authority as an international criminal court, malinaw ho kasi yung Rome Statute, malinaw yung ating mga local laws, at malinaw din ho yung kanilang internal rules. So, naiintindihan natin, pati tayo na nanonood, nakukulitan na tayo diyan, pero alam mo kasi ninyo kung hindi nila ina-abandon yan kasi malay mo, anytime maglabas nga ng decision yung appeals chamber na oo nga, ang mukha walang jurisdiction. Pag ganun ang nangyari, edi babagsak ang lahat. But I think at this point, na-thresh out na lahat ng posibleng arguments sa jurisdiction. And attorney, ito, yung nakita naman natin sa first 2 days, yung prosecution nga yung nagpresenta. Tingin nyo po ba ay, although malinaw naman, ito sa confirmation of charges, di ba partner, hindi naman natin inaano dito yung guilt eh. Ang pinag-uusapan natin kung mag-proceed na sa proper trial. Ngayon sir, napakinggan natin unang 2 araw po ng prosecution. Tingin nyo may sapat kaya? Or depende na rin sa appreciations definitely ng ebidensya. Pero nakikita nyo ba na may sapat na ebidensya na na-present ang prosecution para magtuloy sa proper trial talaga? Kung ang gagamitin natin yung rules ng ICC at yung kanilang jurisprudence, yung ibig sabihin, yung mga nauna ng mga kaso, kasi this is not the first time that they do this. They've done a lot of cases na umabot sa ICC. So kung titignan natin yon, masasabi natin na matibay yung presentation ng prosecution. Pangalawa, intindihan natin dito sa confirmation of charges, ang kinakailangan at this particular stage lamang, yung substantial evidence. Kasi hindi pa ito yung trial. Pagdating sa trial, to convict or to convict, kinakailangan proof beyond reasonable doubt. Kagaya din sa atin. Pero just for the purpose of continuing with the charges at iakyat na sa trial proper, mababa yung level of evidence and arguments needed. It's just substantial evidence. And so far, we've seen, ang lumalabas nga, habang tumatagal, habang dinidetalye, lumalalim yung posisyon at tumitibay yung posisyon ng prosecution. So, ito namang depensa, we understand they're trying their best, that's their job, pero lumiliit yung kanilang mga possible arguments. Lalong-lalo na, halimbawa, ang nagsasabi na joke-joke lang yan, hindi seryoso. Hindi yung taong nagsabi.
mga abogado nila, di ba? Mga abogadong mga Pilipino nasa labas, yung mga supporters, at saka yung kanilang defense counsel. Mhm. Kung titignan natin, suriin natin pagdating dun sa trial proper, they are incompetent to say that kasi how would they know the state of mind of the person? Unfortunately, up to now, mukhang wala silang planong ihain na witness si dating Pangulong Duterte. Siya dapat ang pinaka-credible, di ba? Kung ano Opo. bang ibig sabihin niya. Ang problema nila, kaya siguro nag-iingat sila, baka nga naman, pag siya ang ginawang witness, pangangatawan na lang niya yung kanyang ginawa. At sabihin niya, seryoso ako dito, kahit bitayin ninyo ako, ginawa ko ito para sa bayan ng Pilipino. Yun ang sinasabi na noon. Baka yun ang sasabihin niya, di tapos na yung magko-collapse yung depensa. At sa anong yugto po ba ng pagdinig, ihaharap na ang mga biktima o testigo? Dito po ba sa confirmation of charges o sa formal trial na? Sa formal trial po, hindi dito. Kung napapansin nyo, ang nagsasalita lang dito, mga abogado. Kumbaga, nagbibigay lang sila ng sample o ina-outline lang nila ano yung mga grounds nila, ano yung elements ng mga krimen na kain lang patunayan, at ano yung general direction ng kanilang mga ebidensya at testimonya. But no one has testified. So that's why it's very good na nangyayari ganito. So we have a preview, di ba? Para sa ganun, pagdating doon sa trial mismo, mas ma-appreciate natin. Kasi siyempre, basic naman yan sa criminal law and constitutional right ng kahit sino at ginagalang naman ito sa ICC na dating sa criminal cases, pag may akusasyon sa iyo, merong witness against you, you have a right to cross-examine. So doon, mas lalong maririnig natin ng detalye at makikita din natin kung hindi matitibag ang testimonya ng mga witnesses na ngayon sinasample lang. Nagpo-quote lang itong mga lawyers. Okay. And Attorney, huling tanong lang po, ano mensahe niyo po siguro sa mga viewers kung ano yung dapat nilang asahan dito sa huling 2 araw, tsaka tingin niyo ba ay panahon na para bumalik tayo sa ICC po? Well, una, dun sa ating mga kababayan at lahat, no, for or against the president, for or against the victims of the crime, no. Una, alalahanin natin, hindi ho totoo na it's the world against the Philippines or the world against dating Presidente Duterte. Dito ho ang naglalaban yung mga kaanak, kapamilya ng mga libu-libong pinagpapatay versus another Filipino, ang dating presidente natin. So medyo lubayan na natin yung appeal to emotion na ganyan, di ba? Pangalawa, yung jurisdiction, marami na hong mga argumento, halos hindi na ho wala nang pag-asa na babalikan pa nila ito. But for all of us, ang maganda ho dito na nakikita natin na umuusad yung process. We are not prejudging, no? Ang maganda dito, nakikita ng lahat na maayos yung proseso, may time limit, hindi ito palakasan ng boses o pahabaan ng sinasabi. It's the substance. Discipline, kung nakikita ninyo yung proseso. Pang-apat, very transparent. Opo. Yung bang every day, every hearing pa, sinasummarize sila, nalalaman natin. Unlike our system dito, na hindi pwede yung media doon, magugulat ka na lang dun sa resulta. Ito, very transparent. So, these features, at hindi ho mabagal. Nakita natin, very disciplined, mga abogado, may time limit sila. So, given these features na so far nakikita natin, sana ho na all of us will be medyo humupa sana yung partisanship at batikos dito, puna dyan, plea from one side or the other. Since nakikita na natin yung sample ng processes, maayos ho naman. So, let's wait for the next parts of the program, kumbaga. Sige po. Para yung merit ang lalabas at katotohanan. Hindi ho yung sentimiento o purang walang hanggang argumento. Okay. Okay. Maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa.